Eto, sinabi raw ni Tatay Digong, ha? Kasi naalala nyo yung nagkaroon kami ng interview kay Tatay Digong. Sabado sila, kami linggo eh. Okay? So marami sila. Nung linggo, Banateros. No? So nakita ko yung pictures nila, napagkamalan ko pa nga si Attorney Roque na si TP. Kali ko bumaligtad na si TP. Hindi po kita niloloko ha, Attorney Roque. Pero pag malayo kasi yung picture nyo, ha, parang ano eh. Ganyan na po si TP ngayon eh. Ha? Ang sarap ng buhay sa Europe. Hindi, walang bubiruan ha. Ano lang. Hindi ko inaasar si si Attorney Roque. Pero 'di ba may hawig sila ni TP? O yan, eto raw, nakausap niya si Tatay Digong at kung isi-serve daw kasi eto, sinabi ni Marcos na hindi siya papayag at they will not lift a finger. Hindi sila makikikooperate sa ICC. And yet, pwede pa rin mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. So kung aarestuhin siya, definitely hindi po papayag si Tatay Digong ang magsaserve ng warrant of arrest ay ICC. Pero kung ang magsaserve ng ICC ay ang mga pulis o kasundaluhan, ano po ang magiging reaksyon nyo? Okay? Ako po, hindi ako mahilig sa rally, welga, nag-aaklas. Kasi para sa akin, laging turuan natin yung taong bayan bumoto. Huwag tayo doon sa boboto tayo ng kung sino-sino tapos reklamo tayo. No? Pero, hindi ako nagtatawag ulit ha. Hindi ako nagtatawag. Baka mamaya patawag tayo sa Senado. Hindi po. Kayo po ang tinatanong ko kung anong magiging desisyon ninyo kung seserban ng warrant of arrest si Tatay Digong. Ako po, eto lang sasabihin ko. Pag sinabi ni Tatay Digong, don't worry, I can do it. I will follow. Pero pag sinabi ni Tatay Digong, kayo magdesisyon, punta tayong EDSA. I will be there. Okay? Ngayon, kayo ang tanungin ko. Papayag ba kayo na pinagsilbihan tayo ng isang Tatay Digong? And kung ikaw ay hindi bias, it's impossible na hindi mo malaman na ang the best president ever ay si Tatay Digong. As far as I know kasi ang inabot ko si Marcos senior. For me, there is no denying it. Not even close. The best president is si Tatay Digong. After niyan, papa-aresto nyo? At ang mag-aaresto pa? Dayuhan? No way! Ewan ko sa inyo But as for me, hindi ako papayag sa ganun. Sabi ni Sam Nul, people power automatic, luningning, EDSA na tayo malamang. Alberto Sim over my dead body. Diyan kayo mali pag pinaaresto nyo si Tatay Digong. That's the start of the end. Yan na ang simula ng katapusan ninyo. Ako nga, sa totoo lang, parang gusto kong paaresto si Tatay Digong. Hindi. Loko ka naman, Coach Oli. Hindi, alam nyo kung bakit? Talagang magagalit ang taong bayan. Palagay ko, dyan matatapos ang problema natin pag pinaaresto si Tatay Digong. Kasi marami tayong alam na mga politiko na tahimik lang, pinapakinggan ang pulso ng taong bayan. Alam mo naman minsan mga politiko, mga sigurista yan. Yung iba talaga, loyal din kay Tatay Digong, din ang nagsasalita. Halimbawa si Toot, malay nyo, makikita nyo sa linggo. No, kasi mga alam tayong pupunta doon ng linggo sa Davao. O halimbawa si Gloria, hindi lang masyado nagsasalita ngayon. Pero alam natin, pagka may go signal, mangunguna yung mga yan. Biglang maglalabasan yan. Alam mo yung langgam na meron silang hari? Pag binulabog mo na yung... Ay, naku, puputaktihin ka ng mga langgam. Ben Reklamador, paano kung si Senator Bato lang ang aarestuhin due to age exception? Hayaan ko na si Senator Bato. Ayoko magsalita about Senator Bato. Kaya lang kasi Senator Bato, meron ako mga hindi nagustuhan na bakbak niya kay Bantag doon at saka kay Tebes So, it's up to you guys. Kayo magdesisyon kay Senator Bato. Ayoko. Parang ayoko. Pero kung si PRRD, ay sigurado. Siguradong-sigurado. Nilaglag nyo naman si Senator Bato. Hindi, pagdating kay Senator Bato, tayo DDS kanya-kanya na. Kasi nakita naman natin medyo parang, hindi naman siguro todo-todo. Pero alam mo na, re-electionist medyo nakagitna, konti, di ba? Ramdam naman nyo siguro yun. Ako ay opinion ko lang yun Pero ano pa rin yan sundalo pa rin yan ni Tatay Digong, no? So, tulungan nyo. kayo. Pero, PRRD different. Silvia, kahit senior ako, kahit senior citizen ako, sasama ako sa rally. Ayan. Yung mga ganyan. Nako. May rally po sa Davao. Pero yan naman ay pitik-pitik lang.
Ibang issue kasi pag inaresto na si Tatay Digong. Puno yan, sigurado, sarado o Davao. Coach, sasama si Amy, sabi ni Gemma Paciente, she has no choice. Una, re-election ni si Amy. Pangalawa, politiko yan si Amy. So kung tanong yan, sasama si Amy, I think sasama si Amy. Bakit? Wala siyang choice. Dahil alam niya, pag hindi siya sumama, ilulubog siya together doon sa may gusto ng ICC. Mautak yan si Amy. Ipaaaresto nyo ba ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte Hindi! para litisin ng mga dayuhan No sa way! isang malayong lugar na tinatawag na The Hague? Tanggap na po ni Presidente Duterte na ang kanyang kamay, ang kanyang kinabukasan, nakasalalay na po sa sambayan ng Pilipino. Ayaw na niyang isipin na ito'y usaping legal. Ang gusto na niyang isipin, ito'y isang political question na taong bayan ang maghuhusga. Yun ang gusto niya. Ang gusto ni Tatay Digong ay taong bayan ang maghuhusga. Dahil hindi na ito usapang legality. Ito ay usapang political na. And I agree with Tatay Digong. Kung yan ay talagang sinabi ni Tatay Digong. At sa tingin ko naman, nakita sila eh. At medyo makwento pa rin si Tatay Digong. So siguro habang ano sila nagkukwento. No? But anyway, sa tingin ko totoo. Kasi yung ICC na yan, hindi na yan usaping legal. Alam mo kung bakit? Illegal yan eh. They have no jurisdiction in the Philippines. Gumagana ang justice system natin. Ayan ay paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Meron tayong presidente, meron tayong senador, meron tayong congressman, gumagana ang ating gobyerno, gumagana ang ating administrasyon, wala silang karapatan dito, meron tayong sariling pulis, meron tayong sariling army, meron tayong sariling korte, meron tayong sariling judge, meron tayong sariling hustisya. Wala silang karapatan dito. Kaya yung ICC na yan, as for me, I know that is illegal. Kaya hindi na po ito usaping legal or illegal. Ito po ay usaping politika. Bakit? Kasi alam natin ito ay politically driven. Dahil galit lang ang ibang politiko, dahil inggit lang ang ibang politiko, at dahil merong mga ambisyon ng mga ibang politiko at ang tinik sa kanilang lalamunan ay Duterte, gustong pasabugin, gustong idiin, gustong i-dismantle, gustong pahinain, gustong siraan ang Duterte. Yun ang totoo niyan. At this is very obvious. Alam natin kung kanino galing ang bala na yan. Huwag na tayo galing yan kay Romualdez. Ilang beses na po sinabi ni Amy, ilang beses na po sinabi ni Atty. Roque. And kahit si Tatay Digong alam niya galing kay Tamba yan. May karapat, may Kaya nga, pag pumasok yung ICC na yan, Marcos, you will go down with Tambaloslos. I'm pretty sure about it. Pag pinayagan mo yan, magkasama kayong lulubog, kabigat niyan si Tamba, siguradong lubog ang barko dyan. Pero kung hindi mo hayaan yung ICC, we will salute you, I will salute you. But don't let ICC touch Tatay Digong. Ako yan ang aking opinion. Hindi ko man kayo gusto, ang importante, protektahan si Tatay Digong. If you will protect Tatay Digong, Marcos, ay papalakpakan ka dito. Sasaluduhan ka dito. Pero pag yan talaga napaaresto, that's 100% sure you will go down with Tamba. Wala nang yan. Wala nang kemi-kemi yan. Hindi na natin mapapaikot ang taong bayan dyan. Judge Juan de la Cruz at Juana de la Cruz, anong hatol mo? Ipakukulong mo ba ang iyong dating presidente dahil sa isang bagay na sa totoo naman ay nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad? Ang reklamo ng marami ngayon, ang gulo-gulo na ng ating mga komunidad. Balik na, lantad na naman ngayon ang bentahan ng pinagbabawal na droga. Yung mga dati na nakakalakad sa gabi, takot na naman lumakad ngayon sa gabi. Totoo yan di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, ang takot mga durugista. Iba sa inyo siguro may kakilalang durugista. Di ba nagtago? Meron din ako mga kakilala Nagtago. Hindi ko sila kaibigan Never ako nag-touch ng droga. Not even once, not even rugby, not even marijuana, not even any kind. Not even yung cup syrup. Not even doon. So any kind. Hindi naman yun Kaya lang, ganun po ako ka-sensitive. Ayaw ko niyan, no? So, wag niyo akong pagbintangan. But syempre, lahat naman siguro tayo, meron tayong nakasalumuhat, meron tayong kakaibigan. Nung panahon ni Tatay Digong, nawala sila. Kasi kami, kung saan-saan kami pumupuntang, probinsya. Dahil dun sa, may banda ako before. Yung mga kaibigan ko sa probinsya, hindi namin nakikita. Nagtago, panahon ni Tatay Digong. Pagdating ng sampa ni Marcos, yung administrasyon, nagbalikan sa probinsya. Yung iba, patay na.
Bakit? Bumalik sa droga. Hindi, this is true story. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Kung andito yung mga iba kong kaibigan, alam nila yung sinasabi ko. Bakit? Napigil ng 6 na taon. Nanggigil. Hindi sila nakatake. Natakot sila. Pag alis ni Tatay Digong, balik sa probinsya, bumakbak ulit. Hindi inabot ng 1 taon. Dead on arrival. That is true story. Bakit? Gigil eh. Totoo yung sinasabi niya. Ngayon, nalinis ni Tatay Digong ang mga durugista. Gaganyanin pa natin? No way. No way. At dahil nga sa mga nagawa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kayo na pong maghusga, taong bayan Pilipino. Ipakukulong nyo ba? Ikaw, mamang pulis, aarestuhin mo ba ang ating dating presidente? Ikaw, mamang sundalo, makukuha mo bang dakipin ng presidente at ipadala sa ibang bayan at pati na rin ang Vice President na mawala ng banta dun sa isang gahaman sa kapangyarihan na alam niyang di ba nanalo sa eleksyon kaya ipakukulong ang kalaban? Nako, swapang no? O kayo, pulis, papayag ba kayo? Kayo, mga sundalo, papayag ba kayo dadamputin ang dating presidente na si Tatay Digong at ang Vice President natin? Papayag ba kayo? Ha? Meron kayong responsibilidad na protektahan niyo ang inyong mga kababayan, especially the President and the Vice President, former President and the incumbent Vice President. Tapos dadalhin sa ibang bansa, dadalhin sa ibang bayan, doon lilitisin. Aba, ako naniniwala ako, hindi gagawin ng mga pulisyan at mga sundalo. Maraming nagmamahal dyan. Pinataasan ni Tatay Digong ang sahod ng mga pulisyan natin at mga sundalo. Ako naniniwala, bagamat hindi ko naman kilala lahat ng mga pulis, lahat ng mga sundalo. Pero marami akong kilalang mga pulis at sila ay mahal si Tatay Digong. So, huwag niyo pong hahayaan na tayo ay aapihin ng mga taga-ibang bansa at tatapakan yung ating karapatan. Hindi lang po ito karapatan ni Tatay Digong, karapatan to ng buong Pilipinas. Bakit mo aaristuhin yung mga taga rito?